Magandang araw sa ating lahat at malugod ko kayong tinatanggap sa Season 4 ng Usapang K, kung saan ating pag-uusapan ang mga spiritual na mga pananaw at mga kwentong kapupulutan natin ng aral. Simulan natin ang ating programa sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa lahat ng biyayang ipinagkaloob ninyo sa amin. Marami pong salamat sa regalo ng inyong anak na si Jesus. Sa paggunita namin ngayon ng kapistahan ng presentation o pagdadala sa iyong anak sa templo, ay inaalala rin namin ang lahat ng mga tao, no, na pumili sa buhay relihiyoso sa pag-celebrate din namin ng World Day of Consecrated Life. Nawa ay gabayan mo ang lahat ng mga relihiyoso, lahat ng mga pumili ng buhay na ito na sumunod sa iyo sa buong katapatan at buong kagalakan. Ganon din po ay hinihiling namin ang intercession ng ating mahal na Birheng Maria sa araw na ito. Nawa ang ating Panginoon at ang ating mahal na Birhen na maging ningas ng aming pag-asa, lalo na ngayong panahon ng yubilehyo. Lahat ng ito ay inihingi natin sa ngalan ni Kristo na ating Panginoon. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw ulit, Father Paul. Magandang araw, magandang Father araw. Dexter. Kasama natin ngayon. Kasama natin ngayon si Brother Achilles. Ayan, Achilles. Bati ka naman. Bati ka naman. Magandang araw po. Ayan. Pakilala mo muna yung sarili mo, tsaka kung nasaan ka, mukhang nasa sasakyan ka. Sa sasakyan po currently po nasa biyahe. So ako po si Achilles Enric Peralta Jr. OP po ng YTP Lay Dominicans, and currently po ako po ay nasa Iloilo ngayon. Wow! Tamang-tama, sakto sa topic natin, Father Dex. Ano bang ginagawa mo ngayon sa Iloilo? Achilles? Ayan, mukhang nahihirapan si Achilles. Bago muna si Achilles dahil siya ay nasa biyahe. Father Paul, Season 4 na. Wow! Napakabilis talaga ng panahon. Napakabilis sa panahon. Season 4 dahil na Season tayo. 4 na, ikaw ay nasaan na ngayon? Ayan. Dahil yata sa pagkalipat ko, kaya bigla naging Season 4 tayo. No? So, katulad nung nabanggit natin nung last time, no, na pagkwentuhan natin na nalipat na ako ng assignment. So, tayo po ngayon ay nasa Gibraltar. Wow! Ayan. Saan po ba itong Gibraltar? Gibraltar. Ayan, yan din ang laging tinatanong sa akin ng mga tao, no? Kasi parang first time nilang marinig. No, actually, medyo unique yung situation ng lugar kasi kahit na nasa Spain siya, no, yung territory, yung lupa, pero siya ay British Overseas Territory. Yan. Kaya under siya ng UK. Kaya yung mga balak pumunta rito, hindi Schengen visa yung kukunin, kundi UK visa. Yan. Ano ba salita dyan, Father Paul? Well, English. Yun nga, kagabi nga, may kausap akong pare, sabi ko may radio program. Tapos sabi ko, invite ko siyang mag-guest. No? Kaya lang, yung program is in Tagalog. No? Kaya lang sabi ko, no, it's okay if it's in English because before naman meron tayong... pwede naman diba? tayo Yung first, meron tayong first English episode. May second English. Second. Kasi season 4 na. Dahil nasa UK, dahil ikaw ay nasa UK. Sa UK. Sa UK. Sa UK, yung sa UK. UK na usapang K. UK sa UK. Grabe. Parang upgraded lahat ng ating ngayon dahil season 4 na ng kailangan, usapang K. Hintay mo rin ang pagpunta ko sa iba. Ayan, nakaabangan ng ating mga listeners. Ayan si Achilles. Si Achilles. Kumusta ka, Achilles? Siya. Ano naman ang ginagawa mo sa Iloilo, Achilles? Meron pong mga binisita po, pero at the same time, nakifiesta po sa Birhen ng Candelaria po, sa Haro. Wow! Yun ang ating pag-uusapan ngayon, no, Father Paul, no? Ang Candelaria. Ayan, may pumapasok yata ngayon. Ayan, si Brother Neil. Talagang iba ng format talaga ng ating programa ngayon. Alam mo kung bakit? Bakit? Dahil Season 4 na tayo Season 4 na tayo, kaya biglang naging 4 na rin tayo.
Ayan. So parang yung konsepto pumapasok na lang yung ating mga guests kasi nga Oo. kagandahan nito ay nasa Zoom tayo. Nasa Zoom Ayan. tayo at tuloy-tuloy ang usapang K. Walang Yes. patid dahil Walang patid. marami naghahanap ng usapang K. Gustong-gusto nilang Oo. makinig. Kaya ikaw nandiyan ka, ako nandito sa ibang lugar, si Brother Achilles ay bumabiyahe. Si Neil Biyahe. kaya. Si Neil, Neil hello. kaya, hindi pa Hello, Neil Brother J. Nasa Neil. US din Reyes. po. Na Magpakita anong ka. ginagawa mo? Kamusta ka naman? Ayan. Si Neil Oo. ay ano ba? Pakilala ka muna, Neil. Ako po ay isang pre-service teacher sa Education High School. Wow, anong ibig Oo. sabihin nun? Nagtuturo po ako ngayon as part of my internship. Yan. O So si nasaan ka ba ngayon? Andito po ako ngayon sa car park. Naglalakad. po. Oo, naglalakad. Kita mo, napaka diverse. Dynamic. Oh. Dynamic. No? May Itinerant. Oo. naglalakad. Ayan, no? So pag-usapan natin Candelaria. Mm-mm. Brother Achilles, ano bang na-experience mo doon sa Candelaria? Oo nga. Noong una po, expectation ko po talaga dito sa Candelaria, it's the usual, yung liturgical celebration ng blessing of candles, then yung misa. Pero at the same time, iba rin po kasi yung religiosity ng mga tao dito. So makikita nyo, buhay na buhay ang pagdedebosyon dito. Pag blessing of candles, meron silang pinapabasbas na kandila, ang tinatawag natin na perdon. Yung parang taon-taon may specific na kulay na inilalabas ang National Shrine na binibenta bago ang kapistahan o kaya sa mismong kaarawan nito, tapos pinapabasbas ng mga tao pang isindi dun sa candle area ng cathedral. Meron din yung dito naman, naranasan ko rin yung tinatawag natin na palapak, no? Yung merong maliit na poon na replica ng original image, ipinapatong sa ulo ng mga tao sa simbahan. Father Paul, di ba ikaw ay nagstay din sa Haro dati? At bakit ano may mga simbolo nun? May pagbabasbas ng kandila. Kasi ang alam ko sa Candelaria parang may kandila lang sila. Pero bakit binabasbasan? Ano yung meron doon? Oo, well, sa atin liturgically, 'di ba, yung pagbabasbas ng kandila ay talagang parte yan, no, nung kahit yung misa mismo ng Candle Mass. In fact, no, yung right niya, yung longer version, yung mayroong pang prosesyon mula sa labas ng simbahan, papasok yung mga tao na may dala-dala ng mga nakasinding kandila. So, inaalala natin yun nga, the presentation of the Lord, di ba? Yung sa Candelaria, napaka-unique kasi dun yung National Shrine of Our Lady of Candles. And yung kanyang buong pangalan ay, kung hindi ako nagkakamali, parang Nuestra Señora de la Purificación y Candelaria. No? So, parang pinagsama nila yung combination ng purification of the Lord, no, at saka yung kay Mary, diba? Purification of Mary, rather, presentation of the Lord. and then presentation of the Lord, yun. So parang pinagsama nila yung dalawa. And I think it traces back to the real celebration naman nung ano na yan, ng kapistahan. No? Pero yun nga, yung nabanggit ni Achilles, naalala ko lang, ginagawa talaga yon, no? Yung perdon. Actually, ano yung perdon? Para saan yung perdon? Yung perdon, yun yung parang special candle na pinoproduce dyan sa Haro. And then, iba-ibang kulay yan. No? Kaya malalaman mo kung latest yung kandilang nakuha mo. Kasi iibahin nila yung kulay every year. Halimbawa, nung nakaraan, kulay green. No, tapos sumunod, naging kulay sky blue. Ngayon, hindi ko alam. Mamaya tanongin natin sa Achilles. So, you will know kung ano siya, kung last year pa ng kandila o latest. So, yung mga tao, syempre, gusto nila yung latest. So, tapos yun yung gagamitin nila the whole year. May ano yan, mayroong belief sila, no? Kapag meron silang special prayer na kailangang dasalin, they use that candle. Or kapag ka may sakuna, kapag ka may bagyo o kaya mayroong mga kidlat-kidlat na yan. No? So sinisindihan nila yung perdon, invoking the intercession of the Blessed Mother. May kinalaman ba kasi ang perdon sa Spanish is sorry, no? Meron bang kinalaman yan sa penance, parang gano'n na humihingi sila ng awa sa Panginoon? Ganun ba yun? Yeah, probably, no? Kasi katulad nun, kung napakahirap nung sitwasyon mo, parang you're asking for forgiveness. Kasi katulad nung sinabi ko, kung kumikidlat-kidlat na. Tsaka siguro dahil brown out, di ba? Magsindi ka ng kandila. Pero a deeper meaning is, yun nga, yung parang
amidst the darkness, no, ito yung ilaw na sumisimbolo sa ating Panginoon, and your prayer goes with it, no, including petition, asking for forgiveness probably, 'di ba, intercession. May superstition ba dyan na parang, kasi naalala ko dati nung bata ako, parang magkakaroon doon ng 3 days of darkness, tapos Alam ko rin yan. Oo, yung yan lang daw ang iilaw, na hindi lahat ng kandila na hindi na Dapat blessed. blessed. Oo. Parang kasama ba yung ganun superstition? Nung nandun ako, parang wala naman eh. Wala na. Siguro nawala na yung ganun. More of ano lang talaga. Naalala mo yung palaspas, di ba? Sa atin na ginagamit din natin siyang, of course, is a reminder of, pero sa iba parang pangtaboy daw ng maligno, di ba? Or kidlat. Parang ganun. Naging ganun ng konsepto. Pero if you go back to the real reason, syempre yung kandila, nakikita natin yan sa lahat ng liturgical celebrations, procession. Kaya kailangan talaga ng matinding mga katikismo do sa mga tao, dahil bakit nga ba? So gagawa sila ng sarili nilang interpretation kung bakit binibless yung kandila at bakit nila ginagawa yung mga prosesyon sa pagsisindi, bakit kailangan pa ang pari na magpuprosesyon pa na gano'n. No? Kailangan may proper catechism din. Si Brother Achilles ba nandyan pa? Nawala. Okay, sige. Si Neil. Si Neil kaya. Neil. Are you there? Meron ka bang maidadagdag doon sa ating nabanggit? Ay, si Achilles nandyan na ulit. Achilles, ano nakita mo doon sa religiosity naman ng mga tao? Paano nila tinanggap yung procession, yung mga naganap na Candelaria? Yung very liturgical sila, at the same time, nung kapag nagpo-procession po, very solemn, tahimik lang. Hindi po natin maiwasan, minsan meron chichikahan, pero hindi po niya masyadong na overpower yung atmosphere ng panalangin. Ang maririnig nyo lang actually po during the procession ng Mahal na Birhen, which is nagsimula siya after ng 3 p.m. Mass kahapon sa Cathedral. Maririnig nyo lang po paglabas ng Birhen, yung banda lang po. Sa atin po kasi sa Manila, na uso yung sisigaw ng Viva, yung mga ganun. Pero Diyan yung wala. dito, there's this level of solemnity na parang dito ko lang ulit naramdaman tong ganitong type of procession. Tapos po lahat po ng tao doon, may dalang perdon, may mga sindi. And lahat po nagdadasal kahit kanya-kanyang rosaryo or naghahalo-halo na kung minsan yung mga dasal. Yet nakakapag-concentrate nga po. And all walks of life nandito po, at actually may mga nakasabay nga po kami kahapon sa procession na yung tinatawag po natin na sa yung mga alta ng Iloilo, kasama din. At the same time, mga tao po siksikan sa compound ng cathedral habang nag-aantay. And at the end of the procession in the afternoon, meron po tinatawag na yung diskurso, yung in honor of Our Lady of Candles. Parang basically ito po isang napakahabang tula na parang kinikwento yung naging history ng Mahal na Birhen mula nung siya ay makita. And very yung pagkaka-deliver po niya is very beautiful at very solemn po. Tahimik po ang lahat nakikinig. Father Paul, ano yung diskurso? Ano yung sinasabi ni Achilles? May diskurso. Anong ibig, may alam mo ba kung ano yung naging storya nung pagpapakita daw? No, actually, ano yan, no? It's in Hiligaynon, no? Pero nakakita na ako niyan, nakapanood na ako niyan. So pumipili sila ng isang babae, no? Usually parang teenager. Tapos nakasuot yan ng na puti, yung parang pangsagala, di ba? Tapos nakaangat siya sa isang parang stage, yung parang ginagawa natin pagsalubong na, di ba may angel tayong kumukuha ng black na belo. So ito nakaangat din siyang ganyan. And then siya, parang balagtasan style, no, na nagtutula siya. And then nakikinig lang yung mga tao. Yun yung katulad ng sinabi ni Brother Achilles, no, it's the story of how the image was discovered. No, kasi very interesting yun. It's one of the images na, well, it's the image that was canonically crowned by the Pope personally. No? Yan lang yung tanging canonically crowned image ng Pope, si Saint John Paul II. And then, it is believed na lumalaki siya. No? From 1 foot, parang ngayon, parang 6 or 7 feet na yung image. No? So, it continues to grow, no? So sinasabi natagpuan sa isang ilog,
no? Yung mga usual kwento. And then mabigat, no? Mabigat, hindi nila madala until dinala nila sa haro, no? Medyo naging magaan. So it's a sign na parang gusto niyang ma-enshrine siya diyan sa simbahan. So basically ganun yung pinakakwento nung nung diskurso. If it's the story. May kwento din ba na nakikipag-usap or nagpapakita din ang Mahal na Birhen na kasi may alam ako na parang yung yung statwa nawawala daw, tapos nakikita na may putik yung niya, yung paa niya. Ito ba, meron bang mga kwento na gano'n na nawawala din, no, tapos nakikipag-usap or meron siyang tinutulungan? Meron bang gano'n? Actually, hindi ko alam kung nasa diskurso pero dun sa mga kwento nila, kasi this image is made of stone. Diba? So it's a mother and child na stone siya. Ngayon, ang isang naaalala kong kwento dyan, yung kwento ng isang Chinese na may-ari ng bakery. Nakalimutan ko na yung pangalan pero ito, nasa may Haro Plaza lang yung kanyang bahay, yung kanyang tindahan. And then parang meron siyang nakitang mag-ina. No, one morning habang siya ay naglalakad, namamasyal, no, I cannot remember now the full story, pero parang may well dyan na nandoon yung mother and child na yon. No? And then later on parang bigla na-realize niya na yung mother and child yun yung Candelaria. Kita lang natin kung sino ito sinasabi natin. No, ito ba? Bato siya. Ayan, no, talagang napaka-ano na natin ngayon, no? Season 4 na. Season 4. Oy, si Achilles nagtatas sa kamay, baka maidadagdag siya dun sa kwento. Sige, maganda yan. Sige. Chinese. Speaking of father, yung pong kwento na yan po nung Chinese po na yon, nakwento rin po sa akin kahapon ng isa ko pong kasama sa procession. Sige, kasi kwento mo. Naging kaibigan ko sila because of the yung paglabas ng Candelaria sa IGMP. So nakwento po, tinuturo niya sa akin, may balon po dun sa plaza. Tapos in the morning, pag umaga po, ang Birhen daw biglang nawawala dun sa kanyang niche dun sa harap ng cathedral. Tapos yun nga, may magandang babae na nagpapaligo ng bata dun sa well. Kaharap lang po siya ng bakery actually. May mga gano'n. Tama. Yun yung kwento. Alam lahat siya ng mga taga-Haro na story. So, ibig sabihin, para talagang buhay talaga yung, hindi lang kasi siya parang nakikita mo lang doon sa simbahan, kundi may mga kwento na buhay itong Mahal na Birhen, saka nagpapaligo nga ng bata, na parang kasakasama lang nila itong Mahal na Birheng Maria. By the way, dagdag ko lang, Father Dex, nung nandun ako sa Iloilo, nagre-review ako for my board exam ng guidance counselor. Pagka ako ay magre-review, bago mag-review, dumadaan muna ako dyan sa Our Lady of Candles. Kasi aakyatin mo talaga yung, yung image, no? And then pwede kang mag-offer ng prayer, you can have your personal time with Nahawak mo Our sa Blessed likod? Mother. Ano siya, actually may glass, pero kapag ka piyesta, meron silang parang manto, yung kanyang pinaka-cape. No, nilalagay nila yung cape, tapos pwede mo yung hawakan mahaba. No? Pero kapag ka ordinary days, glass lang. Tapos naging practice dyan ng mga taga Iloilo, kinakatok nila yung glass. So, nung una, hindi ko alam kung bakit. No? Pero ako naman, nakigaya-gaya lang ako syempre kung you do what they are doing, di ba? So, bawat pag-aalis, kakatok na ganyan, tapos aalis, katok-katok. So, sa palagay ko yun, parang hello, Mama Mary, diyan ka ba? Kaupo. Ay, ewan ko kung ganun talaga yun. Baka kasi, ano kaya ibig sabihin ng pagkatok? Ibig sabihin, baka naman naririnig mo ba kami? Parang gano'n. Si Neil, nandiyan na si Neil. Baka meron din siyang kwentong sige. Iloilo, kasi I think nagpunta rin yan sa Candelaria. Okay, Candelaria. Kaya baka nakapunta rin siya. Neil. Actually po, ang first encounter ko po sa Candelaria is through my grandmother po, named Candelaria. Kaya alam ko pong Candelaria kasi tuwing Feb 2 po, nire-remind kami na birthday ng Lola Del nyo ngayon, ha? Tapos ang full name niya nga po, Candelaria. So, yun yung una ko. Then yung sa Iloilo nga po, yung sa pagkatok nga po dun sa Birhen, na nakita ko din po yan, no? Yung aakyat ka dun sa napakataas niyang lugar, tapos kakatokin niya siya. So, very, very gracious. And ang isa dun po sa gusto ko is kung bakit siya kinatawag na candle mass. So, yung significance daw po ng Candelaria is yung dahil di ba po ang naging gospel ng presentation is yung prophecy ni Simeon
is parang dun daw dineclare that Christ will be the light of the world. That's why yung Candlemas daw po is sineselebrate every presentation of the Lord po or every purification of the Blessed Virgin Mary. Yun po. Yun yan nga. So maganda talaga na may connection pa rin kasi minsan kasi ang ating mga selebrasyon parang hindi na kino-connect sa Biblia, no. Biblia pa rin ang ano. Pero ngayon dahil kasi kahapon yun kahapon yung Candelaria, kahapon yung pagdadala kay Jesus. Meron kasing sineselebrate din tuwing February 2, Father Paul. World Day for Consecrated Life. Correct. Ano bang ibig sabihin ng World Day for Consecrated Life at bakit ito tinaon din sa Candelaria? Naalala ko parang may nabasa ko, no? It was instituted by Saint Pope John Paul II in 1997, no? Kung di ako nagkakamali dun sa nabasa ko. And ito ay pag-alala, syempre katulad ng pagdadala kay Jesus sa templo, yung mga taong kinoconsecrate, no, dinadala nila yung sarili nila sa simbahan, no, and then they offer themselves to God, no. And katulad natin ng mga reliyoso, 'di ba? We have our vows, no, yung poverty, chastity, and obedience. So I think napakagandang modelo ng buhay relihiyoso o ng consecrated life ang presentation of the Lord. And well, hindi lang sa mga religious kasi kung titingnan natin yung, hindi ako masyadong familiar pero I think may mga ibang yung Societies of Apostolic Life, di ba? Meron yung mga, nung nandyan tayo sa parokya natin, may mga tumutulong na yung mga secular institutes. Yan, ang tawag, secular institutes. So parang combination, no? Hindi mo masyadong ma-distinguish pero they are also called to the religious life. Ngayon dito sa Gibraltar, yung chancellor nila ngayon, aalis, mag-hermit. No? So again, that's another kind of life pala, mga hermit, tapos may order of virgins, no? So may mga ganyan, no? Kaya napakaganda kasi kasi iba sabihin, ayoko naman magpare, ayoko magmadre, no? Pero gusto mabuhay na parang religious, di ba? So merong mga ibang ino-offer na mga mga forms of life, consecrated life. Father Paul, balikan lang natin, bakit ba mayroong mga ganitong consecrated life? Ano naman ang hindi ba to parang pari lang to o mga madre na ano ba itong mga consecrated life ba na ito na kasi tayo Dominican tayo pero hindi tayo naka-Dominican habit ngayon pero yes, naka-clerical tayo ngayon. Naka-clerical tayo ngayon. Ano ang meron sa consecrated life na pumapasok ang mga tao? Ano ba nakikita nila? Kasi para as an overview kung bakit meron tayong a World Day for Consecrated Life. Yung dalawa, baka may gusto isagot. Sige, baka. Tama-tama kasi sila sige. din. O baka sila ay tsaka baka na-attract din sila doon. Ano kaya nakaka-attract? Ayan, no? Oo. Sige. Sige. Sinong mauna sa kanila? Sige, Achilles. Achilles. Achilles, ikaw muna. Achilles. Siguro po, Father, personally, I don't feel called sa ganung buhay, pero at the same time, merong tawag dito, very special kasi na calling yan na iaalay mo sa Diyos ang iyong buhay na in everything, you give up everything, pati yung sessions and everything. Malaking bagay din yan sa buhay ng simbahan po na merong nagsasabuhay ng mga evangelical vows po natin na poverty, chastity, obedience. Parang full imitation sa naging buhay ni Kristo sa lupa po. Parang ganun po yung nakikita ko sa kanila. Ikaw naman, Neil. Kasi actually both Achilles and Neil are members ng lay fraternity of St. Dominic, tama ba? Yes, yung Young Thomasian Professional. Ayan, ano ba yun? Anong klaseng buhay ba yun? Kasi hindi siya pumapasok sa kumbento, hindi nagpapare, hindi nagmamadre. Siguro po, ang una yung kahalagahan ng mga consecrated life is that, kumbaga hindi lang limited sa mga pari, no, sa mga clergy natin, yung witnessing to the gospel, even to those people who are not called to be priests, yung mga brothers natin, or yung mga sisters, sa mga nuns, no? They are both consecrated, and those who are lay persons na consecrated, although iilan, example nun is yung Shalom, yung isa sa mga active nating partners dyan sa UST, no? They are not nuns, they are not priests,
They are not brothers, yet they are living in a community. They are all consecrated to God. They have these vows. And siguro yung kahalagahan po nito is that talagang ma-encourage din yung ibang tao na there are other forms of witnessing to the gospel. No, hindi siya limited to one pathway, but there are different pathways, different charisms, different gifts that you can use po in proclaiming the gospel po. So ito yung sinasabi nating consecrated life, 'di ba? Na we can consecrate ourselves to the Lord so that we could also serve him in a manner that could suit us according to our state of life, hindi ba? So, dito Father Paul, may tatagdag ka? Wala. Iniisip ko lang kanina kasi nabanggit ko yung lay Dominicans. No? So, mas nga pala yung sa consecrated life, iba nga pala doon sa lay Dominicans natin. Kasi katulad nung nabanggit ni Neil, no, yung Shalom, yung community na yon, meron kasi silang vow of parang celibacy, no, or maging chaste. Actually, hindi siya chaste, so celibate ang tawag nila. So, we talk more about that kapag consecrated, no, rather than yung sa lay Dominicans. So, And yung lay Dominicans, iba naman hindi kasi sila religious. So, lay sila. They live in the world, but they live the life of a Dominican. Pero hindi sila isa consecrated. Itong pinagdiriwang natin ng World Day for Consecrated Life, ito yung mga religious men and women with vows, no? Pati yung nuns, yung nabanggit niya kanina, yung mga nuns natin nga pala. Oo. Ngayon sa ating buhay ngayon, paano natin may sasabuhay naman itong pag-aalay na ito? Kasi ang inahalin tulad natin itong consecrated life ay yung pag-aalay din ng mga buhay ng mga tao sa Panginoon para sa templo, no? Pero paano natin may sasabuhay naman itong pag-aalay na ito? Parang sinasabi ni Father Paul kanina na lay Dominicans, di ba? Parang sa ganang inyo, no? Neil sa Achilles, dahil kayo yung lay, paano nyo ba may sasabuhay naman ang pagiging sa consecrated life? Dahil hindi naman kayo hindi naman kayo na pwedeng i-consecrate natin na temporal or perpetual vow, pero paano in your own little way, paano nyo may sasabuhay itong pag-aalay na ito? O simulan natin kay Neil naman muna. Siguro po, actually this is a big challenge, no? Kumbaga, yes, it's a challenge although sa mga priests, sa mga sisters, but it's an extra challenge for those who are living in the world dahil we are really prone to the temptations of the world. Kumbaga kung may temptation sa loob sa mga kumbento, mas malakas ang temptation ng mga nasa labas ng kumbento. Dahil literally nakikipag-transact sa iba't ibang tao sa mga hamon ng buhay, no? And in our own little ways, kunwari in my own little ways as a lay Dominican, may practicing of the preaching pillar ng Dominican life is through my teaching here in the Edok High School. No, mahirap man siya, no? Sabihin nila, pari ka ba sir para sabihin 'yan? No, pero at least you are preaching what the world needs to hear, even though you may be persecuted in your own ways din talaga po. Paano persecuted naman in your own? Ano yung persecuted? Dahil maraming pressure siguro na or siguro po yung parang magagalit sila. Bakit ganyan yung view nyo, sir? Dapat tayo, akala ko ba mapagpatawad si Lord? Bakit ang tinuturo niya sa amin yung impyerno, yung apoy ng impyerno? Hindi ba dapat free will yun, freedom? So, yun po yung mga commonly nare-receive kong questions po. Okay, si Achilles naman. Paano mo may sasabuhay? Sige. Siguro po, Father, maganda pong analogy dyan, yung kandila mismo. Kasi sige. Po, parang, these people might encounter the Lord sa simbahan and everything. Pero outside, yung mga na-encounter natin na lay people, para bang there's something na kailangan nating that will make us shine. Kumbaga, dadalhin natin yung liwanag po ni Kristo in our workplace, in our way of life. And yun po yung talagang preaching ng isang lay Dominican father. Yung to preach in a way na hindi mo kailangan gumamit ng salita. Sa buhay mo mismo po, yung how you deal with these people, how you deal with problems, yun, dun po natin makikita paano po natin isasabuhay yung mismong
pag-offer ng promise sa mga lay Dominicans to live under the charism of Saint Dominic. And at the same time po, kasi po ang mundo po ngayon ay in some sense may kadiliman. Lalo po sa mga places na usually hindi po naaabot ng ating clergy, ng ating religious. Diyan po yung mga lay people para sila naman po yung maging liwanag doon sa lugar na yun at upang makapagdala pa po ng tao kay Kristo po mismo. Oo, Tingin kasi ko, Father, yun po yung pinakang calling po ng isang lay Dominican for me. Dahil yung liwanag na ito, ikaw yung nagdadala, ikaw yung kandila, no? Ikaw yung nagdadala ng liwanag sa maraming tao. Pero dahil sa liwanag na yun, dahil sa kandila na yun, di ba nauupos yun? Nauupos. Natutunan. Minsan nasasaktan ka rin kasi yung nagme-melt, no? Nagme-melt na yung kandila. Part ng pag-melt ng kandila ay napapasok ang gano'n, pagsubok. Pero paano mo malalampasan yung kahit na may liwanag kang binibigay sa ibang tao, ikaw mismo yung nakakadama ng, kumbaga, hindi ako napapansin o kaya maraming nag-aakusa sa akin ng ganito. Paano mo maibibigay pa rin ang liwanag sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa buhay natin? Tuloy lang po, Father, yung parang ang tingin ko po, kahit ano man po yan, tuloy lang po. Kapag po napapanghinaan loob at yung kung pakiramdam po natin, Oo. yung mismong apoy po na tayo ay na dinadala natin ay nauubos na, humingi po tayo ng grasya. Kasi ang Diyos naman po ay very generous po kapag sa mga ganyang bagay po eh. At hindi naman po tayo hayaang maiwanan na wala tayong laban sa mundo. Kunwari naman, dahil ang kandila ay hindi yan forever, kumbaga. Minsan talaga, hindi lang nauupos, kundi merong mga tao na tatanggalin sa iyo yung liwanag na iyon. Ano ang gagawin mo? Kasi hindi lahat ng mga tao na binigyan mo ng liwanag, ma-appreciate yung liwanag na yon, hindi ba? Ano ang gagawin mo naman, Achilles? Kunwari, may mga tao na nag-uupo sa iyo, ganyan. Ano ang dapat gawin? Excuse me po, Father, naputol po kayo. Kasi 'di ba yung ilaw, yung liwanag natin, maganda yung liwanag sa kadiliman, hindi ba? Na lumiliwanag yung daan natin. Pero paano kung may mga tao na number one, hindi nakaka-appreciate, at saka yung pangalawa, ito yung mga tao na gustong patayin na yung ilaw at gusto nila sa kanilang liwanag na lang ang kailangan na magliwanag, hindi na sa iyo. Mabuting katanungan po yan, Father, Pero tingin ko po siguro, yung in terms po yung gustong pumatay sa liwanag na ito, kaya po tayo humingi po talaga ng tulong po sa taas. Pero pagdating naman po sa mga taong ayaw po tumanggap ng liwanag na ito, pinagbigyan na po natin sila ng chance. Pag nireject po nila, ano po magagawa natin? Kundi po na hindi naman natin sila pwedeng pilitin talaga, Father eh. True. Father Paul, baka meron kang gustong idagdag. Naalala ko lang kasi yung sinasabi ni Neil. Dito kasi sa Gibraltar, ito yung magiging mission natin. Okay. We are planning to train catechists. Kasi parang recently lang, parang may batas silang ipinasa na bawal nang ituro yung katekismo sa mga eskwelahan. So, actually sa atin, nangyayari na yan sa Pilipinas. In fact, siguro sa mga Catholic schools, pwede pa, may natatanggap ang katekismo. Pero dun sa mga public school natin, naalala ko, or sa government school natin, nung nasa parish ako, talagang may mga tumatanggi na mga principal na magpapasok ng mga katekista natin sa loob ng mga schools nila. And that is happening now here. So, ang nangyayari, since we have talagang very devout yung mga catechist dito, mga volunteers, so ang plano, sila yung ititrain natin. Kaya lang totoo yung gap talaga nung generation na ito. Kahapon nga, kasi para maintindihan ko ano yung sinasabi nila tungkol sa kabataan, kasi 3 araw pa lang naman ako dito, tapos wala naman tayong exposure sa schools. Umupo lang ako sa isang park, tapos pinapanood ko kasi nakita ko may mga grupo ng mga kabataan naglalaro, nag-uusap. Nung pinapakinggan ko yung nag-i-eavesdrop ako kung ano yung mga pinag-uusapan nila, kung ano yung mga concern nila.
katulad din sa Pilipinas, no, na very much influence ng secularism, ng internet, ng cellphone. Nakakatawa lang, very energetic sila, no? Kaya parang sa akin hindi ako nawawalan ng hope, no? Parang mas inisip ko, pinagdarasal ko nga, paano kaya nating mapapasok itong circle nila, no, yung kanilang usapan, kasi palagay ko doon nahihirapan yung mga nakatatanda, no? Paano nilang papasukin yung mundo ng mga kabataan na they won't sound too preachy, na kapag ka nagsalita na sila about Jesus, hindi yung parang yung ayaw ng pakinggan. Kasi sa Pilipinas noon, naalala ko yung isang school natin, dyan, di ko nababanggitin, pinayagan tayong magbigay ng katikismo, pero pag-uwian na ng mga bata. So sabi ko nga dun Sino sa... matitira? Oo, parang kung alas 4 uwian, alas 4, no? Kaya 3:30. So makikita mo medyo agitated ng mga bata, nagpepepe ng umuwi, ayaw nang makinig, no? So ganun ang nangyayari ngayon dito. Kaya nakwento ko lang kasi sabi ko parang nangyari na ito sa akin sa Pilipinas. Parang sinusundan tayo ng issue, no? So ngayon yun din ang challenge ng mga catechist. They were given time pero uwian na ng mga bata. Tapos ang mas matinding challenge dito yung parents, kasi the parents are giving too much parang freedom sa mga anak nila to choose. So gusto mong mag first communion or magpakumpil, depende sa anak nila kung gusto. So hindi nila pipilitin. Unlike sa Pilipinas, ang mga parents yung nagpo-push ng first communion, no, ng kumpil. So another strategy dito, kausapin din yung mga magulang. So mahirap din pala talaga na palaganapin yung pananampalataya sa ganyang mga lugar, kasi kung ibibigay mo lahat dun sa bata habang sa ganyan mga murang edad, syempre hindi pa nila alam kung paano mamili, ano? Mamili. Oo, parang kaya nga guidance sana ng mga magulang. Yung mga magulang mismo, sabi nga nung mga magulang nung mga yon, kasi yun yung mga nagsisimba, yung mga nasa 80s, 60s, mga ganyan. Yung mga anak nila na tinuruan naman nila ng maayos, no, hindi nila tinuturuan yung mga apo. No? Kaya nga, sabi ko rin dun sa mga lola, kayo po yung grandmother. Well, if you have the chance to talk to your grandchildren, no, sabi ko, parang ganun na lang. Kasi yung generational gap, parang sa mga lola, kailangan ipasa. Pero yung mga siguro mga Generation X yata sila, itong mga Generation X na ano na, binibigyan naman nila ng freedom yung kanilang mga anak, no? Na total freedom naman, na parang you decide. We will not force them. Yun, we will not force them if they don't want. Parang force ang tawag. O Neil, ikaw, meron ka bang idadagdag? Wala naman. Kasi di ba pag sinasabi nating pananampalataya is something na nanggagaling dito sa nanggagaling sa atin yung parang dahil binigay sa atin yung liwanag na iyon, nahihirap minsan, madali tayong mapalaganap ang mabuting balita, yung gospel na ito, pero maraming pagkakataon na hindi na-appreciate ng mga tao at sinasabi nilang, proselytizing na tayo, na nakikita na ng ibang tao na, ayoko naman niya pero bakit mo ako pinipili? So, medyo mahirap nga lang yon. Pero ngayon, dahil nasa 2025 tayo, hindi tayo sumusuko sa laban. Tayo ay pinagdiriwang pa rin natin ng Jubilee of Hope, hindi ba? Nananatili yung ningas, kumbaga, no? Hindi tayo nawawala ng loob. Yung liwanag na ibinigay sa atin, nananatili yung ningas, yung liwanag na ibinibigay sa atin. Ngayon, i-connect lang natin dito kay Candelaria, no? Ano ba yung kaugnayan ng tema ngayong taon ng Jubilee of Hope dito sa pagdiriwang natin ng Candelaria? Kung paano ba natin maiuugnay yung dalawa? Sino pwedeng mag-reflect sana? Naalala ko lang, Father Deck, yung nabanggit mo, yung Ningas ng Pag-asa. Yan yung theme song ngayon ng Jubilee Year. No? Sino kumanta? Si Jamie, of course, Jamie Rivera, ang inspirational diva na tumasyan. Oo, tumasyan yan. No? Yan, sige, yung dalawa baka may share, no? Paano i-connect? Ningas ng Pag-asa. Ningas ng Pag-asa. Sige, Achilles. Naku, baka nahirapan. Si Neil muna. Si Neil muna. Si Neil. Kasi nagbabiyahe si Achilles. Ayan. Ningas ng Pag-asa. Siguro po maiko-connect ko siya personally dun sa
Parang kahit ilang beses na tayo nawawalan ng pag-asa, namamatay at namamatay siya. Pero lagi tayong nakakahanap ng dahilan upang sindihan ulit yung kandila na yun, yung pag-asa na yun na huwag tayong bumitaw sa Panginoon. Kasi yun nga, katulad ng nasabi ni Father Dex kanina, may mga taong iihip ng kandila mo, aagawin yung kandila mo, pero nasa sayo pa din po yun kung ano ba, hayaan mo na lang bang patay yung kandila. Pagka ba may Yeah. problema, hayaan mo na lang bang andun na lang yung problema, parang hindi mo na lang haharapin, o hahanap ka ng paraan upang maka-navigate ka with that problem, and that hanggang sa makonclude mo na ito pala yung dapat kong gawin, no? At the end of the day, hindi ka mawawalan ng pag-asa sa Panginoon, kasi yan nga po yung sinasabi ko lagi sa mga bata, no? Mm. Ang awa ng Diyos walang hanggan yan. Wala tayong dahilan upang huminto ng pagkakaroon ng pag-asa sa Kanya. At kung tayo mismo ay umaasa dito sa biyaya ng Panginoon, sana tayo din maging daan tayo ng mga biyaya ng Panginoon sa ibang tao. Dahil baka mamaya sinasagot na rin pala ng Panginoon yung panalangin ng iba sa pamamagitan natin. So kung nag-aabang ka ng grasya, maging source ka din ng pag-asa. Parang ganun. Parang channel of grace, di ba? Parang tayo ang ginagawang instrumento ng Diyos na maging biyaya din sa ibang tao, na hindi lang natin tinatanggap ang biyaya ng Panginoon, pero tayo mismo ang nagbibigay din ng grasya ng biyaya sa ibang tao. Achilles, meron kang gusto mong ano? Ayan na, nakahinto na si Achilles. Oo nga. Ayan Magandang na. hapon po sa Ganda inyo naman. lahat. May sorpresa po Eto. ako sa inyo. Okay, di ba? Ayan na. Nasa Miagao po tayo ngayon. Ayan Isa na. po sa mga Jubilee Churches ng Archdiocese of Haro. Grabe. Talagang may pa-vlog na siya ngayon. Sige. on the way na. Oo. Matagal ka ba dyan, Sorpresa ko Achilles? po sa inyo, kaya po ako bumabiyahe. Ayan, Kaya di ba? pala. Matagal ka mag-i-stay dyan or nag-stop over lang kayo? Pinuntahan po talaga namin ito. At nataon naman po ako po ay napili ninyo para sa Usapang K. Kaya Ang po, galing. napakapalad po natin at lahat po ay may pag-asa. Oh, 'di ba? Pinaano Kita yan, mo. hindi yan coincidence, na talagang Oo. biniyaya tayo ng Panginoon na Sa pumupunta ka diyan. divine plan. Oo, si So, divine kamusta plan. ang Muyag-aw, Achilles? Opo. Napakainit pala diyan, no? Kakarating lang po. Yung akala ko pong wala na pong pag-asang dumating pa po ako dito, nakarating po tayo ng maluwalhati. Ay, Oh, so ano So, ang maganda pong lesson, Father, siguro sa taon ng pag-asa ngayon, yung huwag mawawala ng pag-asa mismo, kasi at this point na marami na tayong pinagdadaan ng problema, maaaring mawawala na tayo ng loob or nawawala na tayo na mismo nung ating tiwala sa Diyos dahil tayo ay na-overtake ng ating mga problema. Ngunit ang lesson po sa atin ng taon ng Jubileo po, may awa po ang Diyos, lahat po ay may pag-asa at wala pong hindi nangyayari kapag kalooban ng Diyos. Oo. Alam mo kasi, di ba, Correct. pag nagpo-prosesyon tayo, dala-dala natin yung kandila, di ba? Kasi ang prosesyon sa Katoliko, para ito nagsisimbolismo ng ating buhay, ano? Sa simula hanggang sa magwakas. So, meron tayo kanya-kanyang mga kandila na nakasindi, pero syempre dahil pwedeng nga, sabi ko nga, pwedeng malaki yung kandila mo, maliit ang kandila mo, pero nauupos siya, no? Nauubos at nauubos habang tayo ay paparating doon sa pinakadulo. Pero paano ba natin mapapanatili? Yun ang tanong kasi sa atin, eh. Paano natin mapapanatili yung liwanag na nagniningas, yung pag-asa kasi, di ba? Doon natin makikita, no? Doon natin makikita yung pag-asa na sa buhay din natin. Pero ano nga ba itong konkretong hakbang na maaring gawin ng simbahan at ang bawat isa upang maging tunay na ilaw ng pag-asa ng lipunan? Kasi di ba, Father Paul, ngayon siguro 2025 malapit na yung eleksyon, no? Marami magpapakilala sa atin na kanya-kanyang kandila, no? Kunwari sila ang pag-asa ng bayan, sila ang pag-asa ng lipunan, hindi ba? Gusto natin silang paniwalaan na ako ang maglilinis ng aking syudad, tatanggalin ko ang korupsyon. So ang daming pwedeng magsabi na sila ang liwanag. Pero paano ba natin sa mga nakikinig sa atin, sa ating mga kalakbay?
Paano natin masasabi sa mga kalakbay natin na ito yung tunay na liwanag at hindi ito yung tunay na liwanag? Kasi sabihin natin, nagkukunwari lang tong liwanag pero sa likod niyan hindi para maliwanag. Father Paul. Tinitignan ko tong lyrics ng kanta ng Ningas ng Ningas ng Pag-asa. Oo. Sige. Sabi dito, masdan mo ang ningas ng pag-asa at ang awit na may pakinggan, na tunay nating makakamtan ang buhay na walang hanggan. Bawat lahi, wika at bayan, ang salita mo ang siyang ilawan. Landas nami kung kami naliligaw, sa iyong anak ang daay natatanaw. No? So, I think dun sa question mo nga, ng paano nating malalaman, kay Kristo lang talaga. No? Kasi siya yung pinakamodelo natin, siya yung pinakailaw, siya yung pinakaliwanag. Sabi nga dito, kung tayo daw ay naliligaw, di ba? We have to look at Christ, at yung kanyang salita. At itong mga, sabihin na natin, meron naman talaga yung mga tunay na gustong magsilbi. No? Pero kung mababasa natin sa Ebanghelyo, di ba? If you want to be first, you have to be the last and the servant of all, sabi nga. So, kailangan talagang maging mapanuri yung ating mga kababayan sa pagpili nila ng mga kandidato kung talagang hindi self-serving yung kanilang pagtakbo. No, kasi may mga iba dyan, no? Sabi nila dati hindi sila tatakbo dahil wala silang background, wala silang maiaambag, no? Dahil alam naman nila sa sarili nila, no, na hindi nila kaya, pero maya-maya tumatakbo. So parang magtataka ka at mag-iisip din, bakit naman anong nangyari, 'di ba? So ewan ko no kung paano or may background na nakulong or kasi ang mahirap kasi sa mga Pilipino kung minsan, 'di ba? Masyado tayong maawain, gusto natin yung Totoo underdog, yan. 'di ba? Sabihin mo na ay okay yan, nakulong, ibig sabihin nagbago, kaya ito kahit ganito kahit mahina, kahit walang alam, katulad natin, mga wala tayong alam, sige. Tayo rin yan, parang tayo rin yan, nakaka-relate tayo. Telenovela mentality, 'di ba? Sa totoo lang yung nanay ko nga ikikismis ko lang yung nanay ko. Iboboto niya yung isang senatoriable dahil napanood niya sa telenovela na bida daw doon at tumutulong sa mahihirap. Naku, ordinaryo Pilipina. Ano? Sabi ko, nang dahil lang yun doon, na yung kanyang rason, di ba? Oo, di ba? Yun na yung rason niya. Yung binabanggit nga niya, may narinig din akong hindi maganda. Sabi, bakit lagi nandyan yung mukha sa kung saan-saan? So I think we need a deeper, reflection, discernment. At saka huwag tayong matatakot magkamali. Palagay ko yun yung isang punto dyan Kasi nung last time nga na bumoto ako, sabi ng mga kapatid ko, ba't mo binoboto yan? Matatalo naman yan. Yes. May mga ganyan din mentality. May ganyan, matatalo naman yan. Huwag mo na iboto, masasayang ang boto mo dyan. Diba? Sabi ko, hindi. Sabi ko, ito yung gusto kong iboto kasi ito yung mas pinaniniwalaan kong makakabuti sa bayan natin. Tapos siyempre sasabihin naman nila, masyado ka namang Pero, I mean, in good conscience, binoto ko yung gusto ko. Parang gano'n. Saka kung ano yung nakakabuti, di ba? Hindi yung correct, for what is right. Hindi yung parang popularity. Pero kung ano yung nakakabuti. Kasi minsan, iniisip natin, ay, naku, matatalo lang yan. Sayang yung boto mo. Sayang yung boto mo. Ganun talaga. Ako bumuboto. Di ba? Kaya, meron kang binoto dati, akala mo okay, ngayon pala hindi. Pero it doesn't stop you from voting. It doesn't stop you from, yung pagpili pa rin nung sa palagay mo, tama, ganun. Siyempre, titingnan natin kung yung liwanag ba yun ay nanggagaling kay Kristo o nanggagaling lang doon sa ginagawa niya na parang kasi minsan pinapakita lang niya kung ano yung popular. Kunwari kasi 'di ba may mga tumatakbo diyan sasabihin, pro-divorce ako dahil kawawa naman yung mga tao na inaapi ng mga asawa nila, ganon. O kaya pro-abortion ako, kawawa naman yung mga babae na may nangyari sa kanila nung dalaga sila. So okay lang na abortion, etc. So parang iniiba ngayon yung turo ng simbahan para lang doon sa popularity. Sana yung mga boboto maging ilaw din kayo dahil alam natin na kung ano yung stand ng simbahan, alam natin na tayo may mga kandila din na nagmumula sa ating Panginoon. Sana yung pagdiningas na yan ay nanggagaling pa rin sa Panginoon, hindi ba? Hindi yung parang sa sarili kasi yung iba dyan,
Siyempre kaya yun ang binoboto nila. Gusto nilang ma-divorce na sila. Di ba? Pwede. Or gusto nilang magpa-abort sila or even yung sa same-sex marriage, di ba? Para makuha lang yung LGBTQ plus mga votes. Yung mismong tao, bobolto nila yon dahil yun ang gusto nila. No? Pero sana isipin din natin, ano yung mas makabubuti sa pangkalahatan, ika nga, di ba? And Oo. ang simbahan very strong talaga yan, pro-life, pro-family, no? Sana wag tayo maging makasarili. Saka yung iniisip mo lagi yung kapakanan ng ibang tao, no? Oo, Hindi lang yung sarili mo. sarili mo na nagiging ano ako dahil para sa akin, no? Para sa akin, no? What's in for me? Parang What's in for me lagi. Kaya siguro lumalakas din yung corruption dahil what's in for me. Kung ano yung balik sa akin. 'Di ba laging gano'n? Ano yung balik lagi sa akin? So, yung may kinalaman ang Jubilee of Hope, sabi nga natin, yung taon ng biyaya at ng panibagong simulan nito, Jubilee of Hope, doon sa pagdiriwang natin ng pagdadala kay Jesus dahil tayo mismo yung templo papasok sa atin si Jesus, no? Parang sabi mga Father Paul, kumakatok na ang ating Panginoon, no? Kumakatok sa ating salamin ng buhay natin. Kailangan natin siyang papasukin. Ngayon, nasa huling bahagi na tayo, Father Paul. Wow, ang bilis naman ng programa natin. Ako yung dalawa nating kasama. Baka... Ito na. Nasa huling bahagi na tayo. Nasa huling bahagi na tayo. Magbibigay tayo, no? Neil at saka Achilles, ng one word. Yung K, kung meron man kayo na nagsisimula sa letter K, at bigay nyo yung huling mensahe ninyo. Simulan natin kay Neil. Okay po. Siguro yung K ko is yung kandila. Sige. No? Takto, Candelaria at Pag-asa. Yung kandila po siguro maging simbolo ito ng ating pananampalataya na yung ilaw ni Kristo hindi lamang manatili sa atin, kundi ikalat natin ito sa lahat ng tatamaan o masasaklawan ng liwanag ng ningas na ito ng kandila. Yun po. Mayroon ka bang huling mensahe sa ating mga nakikinig, sa ating mga kalakbay? Or mga naalala mo na anything related sa Candelaria, sa Ningas ng Pag-asa? Tulad kanina sinabi ko, kung tayo ay nag-aabang ng biyaya ng Panginoon, kung tayo ay umaasa sa Diyos, naway maging daan at maging tulay din tayo nitong grasyang inaasahan ng mga taong nasa paligid po natin. Maraming salamat. Maraming salamat, Neil. Ikaw naman, Achilles, baka meron ka. Yan, live from Yagao Church. Oo, live. Kung kay Brother Neil po, kandila. Sa akin, kislap. Wow, sige. Bakit naman Kasi po, ang kislap, nagsisimula sa maliit na bagay. Heart. Joke lang. Ang kislap nagsisimula sa maliit na mitya lang yan. Pero kapag ito ay nagliwanag, nagningas, kaya niyang sindihan ang buong mundo. At ganun din sana po ang ating pag-asa. Nagsisimula sa maliit na bagay, sa ating pag-asa na parang minsan very insignificant sa mga nangyayari sa atin at lalo na po sa ating mundong ginagalawan. Pero kung ito'y ating hahayaang magningas, ating papaliwanagin ang mundo sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pag-asa. Kaya sabi nga ni Sir Chard, may kanta nga siya sinulat dati, ewan ko kung nakakatawa Umasa ka, umasa ka, umasa ka na naman. Ayan, maraming salamat. Grabe, may kanta pa ha? May kanta na. Baka gusto mo dagdagan yun, Father Paul. Ako na lang yung K ko na lang. No? Sige. So yung akin, yung K ko, siguro ito na lang yung kapayapaan. Kapayapaan. So, sabi dito, liwanag na nagbibigay ng tunay na kapanatagan ng loob, no? Kasi nga ito yung pinakahuli natin na pag-usapan, yung tungkol sa pagpili, no? Hindi lang naman pagpili ng mga kandidato, pero sa pang-araw-araw nating pagpili ng mga desisyon sa buhay natin. No, nagbibigay ba ito ng kapayapaan sa atin? No, nagbibigay pa ito ng kapanatagan ng loob sa atin? No, makakatulog ba tayo sa gabi? No, kapag ginawa natin, or baka hindi tayo makatulog sa gabi kapag hindi natin ginawa. No, kaya nga napakahalaga na we take action, no? Kahit na katulad ng sinabi ko kanina, you might not be sure kung mananalo ka o matatalo, no? Pero ang mahalaga doon, you acted on your conscience na yung pinili mo, alam mong ito yung mabuti, no? At alam mong ito yung mas ikapanatag, no? At ikakapayapa ng iyong kalooban.
Oh, yun. Ako naman, pinaka-dulo natin. Ako yung letter K ko, kapit. Yung kapit, di ba? Minsan sinasabi natin, kapit sa patalim. Ito, hindi kapit sa patalim, kundi kapit sa Diyos. Dahil yung pagkapit natin sa Diyos, ito yung magiging tanglaw natin. Kasi kahit na marami tayong pagsubok sa buhay, marami sigurong mga nagiging problema sa ating buhay, pero pag tayo nakakapit sa Diyos, parang tayo nakakapit sa ating mga magulang, hindi ba? Pag tayo natatakot, no, nung mga bata tayo, natatakot tayo sa dilim, natatakot tayo sa aswang, etc. Kapit tayo agad doon sa ating nanay o sa tatay, no? Tatay, nanay, natatakot ako. Pagkapit mo ng ganyan, lahat ng ating mga kinatatakutan ay nawawala. Siguro ganun din sa ating pagkapit sa Diyos. Ang pagkapit sa Diyos, napakahigpit na huwag tayong bibitaw dahil alam natin na ang Diyos lamang ang makapagbigay sa atin ng tunay na liwanag. Maraming salamat po, Brother Nin, Brother Achilles, Father Paul, at maraming salamat sa lahat na nakikinig at magkikita-kita tayong muli sa susunod na edisyon ng Usapang K. Maraming salamat. Bye-bye.